May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Bong ng Muntinlupa City. 28 years old at isang graphic artist sa isang media company sa Quezon City. Madalas akong manood ng livestream mo habang ako ay gumagawa ng graphics sa gabi. Nawawala kasi ang antok ko dahil sa mga sexy stories na iyong binabasa. Actually, yun din ang nagtulak sa akin para sumulat sa programa mo dahil meron din akong controversial na kwento. Medyo matagal na itong kwento ko. Nangyari ito noong nasa college pa ako. Pero recently, parang bumabalik sa akin yung mga nangyari. Kaya naman hihingi sana ako ng payo mula sa'yo at baka matauhan ako sa mga sasabihin mo. Narito ang confession ko. Nagsimula ang lahat nung college ako. IT ang course na kinuha. Uso kasi ito nung time namin. Kaya halos lahat ng classmate ko nung high school, ito din ang kinuhang kurso pagdating sa college. Nakilala ko dito ang teacher na itatago natin sa pangalang Norma. 42 years old na siya at naging teacher ko siya sa data analytics. May asawa at halos kaedaran ko ang mga anak niya. Isa siya sa mga paborito kong teacher dahil hindi boring magturo. May itsura din itong si Teacher Norma. Hindi halata sa katawan niya na siya ay may edad na. Ika nga may asim pa. Mabait at close sa mga estudyante niya at aaminin ko, isa din ako sa naging paborito niya. One weekend ay nagkayayaan kaming magkakaklase na mag-outing sa may Antipolo lang daw para malapit. Siyempre, dahil college students, medyo curious gumawa ng kalayaan. Mga bagay na kahit bawal, kakawin pa rin. Magawa lang ang kagustuhan. Niyaya namin sa outing si Teacher Norma. Wala naman daw siyang gagawin sa bahay kaya pumayag siya. Habang nasa outing ay para siyang tunay na nanay kung mag-asikaso. Ambagan kami pero siya ang pinakamadaming dalang pagkain. Kinagabihan. Siyempre inuman na. Tipid mood kami noon kaya paon namin is Alfonso at MP lang. Tapos chaser namin, iced tea. Katabi ko noon si Teacher Norma habang kami ay nagiinom. Nung una, typical na kwentuhan lang about buhay-buhay. Hanggang napunta ang kwentuhan sa mga naughty experiences. Hanggang sa lumalim ang tinginan namin na parang may gustong ipahiwatig. Mga past 2 a.m. na noon, baksak na yung iba sa kalasingan. Kaming dalawa na lang ni Teacher Norma ang gising pa. Medyo lasing na din kami, pero parang ayaw pang matulog ng aming mga katawan. Maya-maya pa ay biglang nagpasama si Teacher Norma sa banyo. Alalayan ko daw siya dahil medyo nahihilo na siya. Sinamahan ko naman at hinawakan ko siya sa bandang bewang. Kinilig nga ako at tila ba may bumulong sa tenga ko na, "Uy, pwede pa si ma'am." Dahil na din siguro sa kalasingan, pagdating sa CR ay bigla ko na lang siyang hinalikan. Akala ko magagalit siya at sasampalin ako. Pero gumante ng halik si Teacher Norma. Sabay dakma sa espada kong matigas na. Hindi ko
ko inakala na game din pala si ma'am. Pumasok kami sa loob ng CR para ituloy ang aming halikan. Sobrang bilis ng mga pangyayari at ramdam ko. Nagigil na si ma'am. Binaba niya ang shorts ko, lumuhod siya at nakipagkwentuhan sa alaga ko. Akala ko doon na ako matatapos. Pero binitin niya muna ako. Tumayo siya at hinubad ang kanyang mga damit. Pagkatapos ay pumwesto ng patalikod sa akin. Tinuruan pa niya ako kung paano ko maipapasok ang alaga ko sa hiyas niya. Aaminin ko, DJ Main, na hindi ito ang first experience kong makipaglaro. Pero hindi ko lubos akalain na hindi lang pala ito ang mararanasan ko. Hindi lang pala sa IT magaling si mama, pati din pala sa paglalaro ng apoy. In fairness, medyo masikip. Baka matagal na din siyang hindi nakaka-experience ng init sa seaman niyang asawa. Kaya siguro, ganun na lang ang gigil niya sa alaga ko. Habang inaararo ko sa patalikod, kinuha niya ang mga kamay ko. Inilagay niya sa dibdib niya. Pigain ko daw sila pag malapit na akong labasan. Para alam daw niya kung dapat ba niyang hugutin at hindi maiputok sa loob. Siyempre, dahil bata pa ako, medyo kulang pa ang aking mga experience. Inararo ko siya ng mabilis, sagad at marahas. Hanggang sa hindi ko nakontrol ang rhythm ko. Napapiga ako sa dibdib niya at ayun, nilabasan ako agad. Hinugot naman ito ni ma'am at pinaglaruan ng kamay niya ang alaga ko para makaraos ako. Tumalsik ang katas ko sa kanya. Nanginig naman ang mga hita ko, DJ Main. Ang nasabi ko na lang, ang sarap mo, ma'am. Napangiti siya sa sinabi ko. Nabitin ako sa'yo? Sagot ni ma'am. Di bale, bawi tayo sa ibang araw. Pahabol pa niya. Bumalik kami sa sala kung nasaan ang mga kaklase ko. Nagulat na lang kami ng abutan. Nagising pa pala sila. Nagkatinginan kaming dalawa. Dahil nakatingin silang lahat sa amin. Kinakabahan kami pero nagkunwari na parang walang nangyari. Wala sanang nakakita sa amin. Pero hindi na ako nag-isip ng time na yon. Bahala na si Batman. After few days, pinatawag ako ng dean namin. May kaklase pala akong nagsumbong tungkol sa mga nangyari. Kaya ayun, dahil sa kahihiyan ay nag-resign sa school si Teacher Norma. Ako naman ay lumipat ng ibang kurso para makaiwas na din sa chismis ng mga kaklase. Pagkatapos ng mga pangyayari ay nawalan kami ng koneksyon. Kanya-kanyang move on kami sa buhay at sinubukang kalimutan ang lahat. Ilang taon ang nakalipas, narito ako ngayon. May trabaho na. Hindi ko pa din makakalimutan ang gabing iyon dahil kakaibang init ang pina-experience sa akin ni Teacher Norma. Totoo pala ang sabi ng pelikula. Behind a successful adult is a MILF. Hanggang sa isang araw ay may na-receive akong message. Si Teacher Norma pala. Hindi ko alam kung paano niya nahanap ang account ko. Pero nag-send lang siya ng picture. Picture niya na may bit-bit na baby. Nagtaka ako kung bakit ganun ang pinadala niyang picture. Kinabahan ako, DJ Main. May nabuo kaya doon sa mabilis na eksena namin sa CR ng resort? Naglakas loob akong tanungin siya tungkol sa baby. Nag-reply siya ng 3 taon na siya ngayon.
Kinutuban ako. Gusto ko po sanang mag-follow up ng tanong pero hindi ko na nagawa. Narito ang tanong ko, DJ Maine. Itutuloy ko bang itanong kung sino ang ama ng bata? O baka naman nag-overthink lang ako? Paano kung ako nga? Paano kung malaman ito ng pamilya niya? Anong gagawin ko? Payuhan mo naman ako dahil hindi na ako makatulog tuwing gabi. Maraming salamat po. From Bong of Muntinlupa City. May mga tanong talaga sa buhay na kahit ilang taon na ang lumipas, hindi mawawala. Yung tipong akala mo tapos na. Pero isang mensahe lang, bumabalik lahat. And sometimes, the only way to breathe again is to finally face the truth you have been scared to ask. Kaya kung ikaw man yung nasa sitwasyon ni Bong, haharapin mo ba ito? Paano nga kaya? Maine Event.